Balikan natin ang kagandahan ng Polillo Island. Ang Polillo Island ay binubuo ng tatlong bayan, Polillo, Bordeos at Panukulan. Noong nakaraang taon napadpad tayo sa Polillo kung saan nag-explore tayo ng mga isla at namangha sa taglay nitong likas na kagandahan. Ngayon naman, bumalik tayo sa Polillo Island para tuklasin ang Bordeos. Ang Bordeos ay isang bayan na puno ng hidden gems, tahimik na kalsada at mga tanawing tunay na kahanga-hanga. Hindi man ganap natapos ang ilang bahagi ng daan at may mga rough road na kailangan naming lampasan, mas lalo nitong pinasaya ang aming biyahe. Sa bawat lubak, alikabok at hamon sa kalsada ay naging dagdag saya at tunay na bahagi ng aming motorcycle adventure. Sa Bordeos, narating namin ang puting bato na may mga kakaibang rock formations na napakagandang pagmasdan. Nasaksihan din namin ang isang kahanga-hangang sandbar na kapag tinignan mula sa itaas ay hugis isda. Hindi rin mawawala ang ganda ng Anawan Island na may napakaputing buhangin at napakalinaw na tubig na talagang nakakaengganyo maligo at mag-relax. Dinalaw din namin ang Anilon Cave na kilala rin bilang Butas Cave, pati na rin ang Anilon Island mismo. Sayang lamang at hindi namin napuntahan ang Burger Island dahil nagkaproblema ang aming bangka. Ngunit sa kabila nito, naging sulit pa rin ang buong island hopping experience. Binalikan din namin ang aming campsite kung saan talagang mararanasan ang katahimikan ng kalikasan. Malinis, napakapayapa at tabindagat pa. Isang perpektong lugar para mag-relax, magmuni-muni at namnamin ang sariwang hangin at tunog ng alon. Nagpunta rin kami sa isang waterfalls at nagtampisaw sa napakalamig at preskong tubig na tunay na nakakapawi ng pagod matapos ang mahabang biyahe. Samahan nyo kami sa ride na puno ng tawanan, kwentuhan, at bagong karanasan habang tinutuklas ang likas na ganda ng Bordeos at ng buong Polillo Island. Sulit ang bawat kilometro, bawat alon, at bawat hamon sa daan para sa mga tanawing hindi mo malilimutan. Ito ang aming biyahe dito sa Polillo Island, Quezon Province. What's up mga kapatid? Good evening at nandito tayo ngayon sa may kahaba ng Ortigas Extension. Dito na kami sa may mga kainan, Jollibee, Chowking, saka Burger King. Kasama ko ngayon si John Ray, what's up? Si Krister, at syempre si paring Mark. Apat kami ngayon mga kapatid at sasakay tayo ng Roro for today's video. Time check natin, mag-1 AM na. Diretso tayo sa may Ungos Port, sa may Port of Real. At babalik tayo ng Polillo Island. Pero instead na Polillo lang, mag-explore tayo sa may Bordeos. Doon tayo mag-island hopping. Pero yung campsite na pag-i-stayan namin, kung saan tayo nag-stay before, nung kasama ko si Mrs. Kaya ngayon, prepare lang kami. Tapos, i-update ko kayo mamaya kapag nasa may Ungos Port na. Kaya mga kapatid, tara simulan na natin ang ating adventure. Balikan ko kayo pag nasa may Port of Real na kami. Let's go! Saktong 4 AM ay nakarating kami ng Ungos Port. Agad-agad kami pumunta sa may Coast Guard para makakuha ng approval. Ang kailangan nyo lang ipakita ay yung driver's license at saka ORCR. At after namin maayos ang aming mga motor sa Roro, diretso na tayo sa may passenger seat sa taas para makapagpahinga at maghintay tayo na umalis yung barko. Almost 3 hours ang biyahe ng Roro going to Polillo Island, kaya may oras pa para makapagpahinga kami at makaidlip para ready to go na ulit tayo pagdating natin ng Polillo Island.
Dito na tayo sa may Pulilio Port. At hindi na tayo nakapag-video kanina sa may Real Port kasi medyo marami yung pasahero. Kaya hindi kami nakapwesto ng maayos. Ayan, si paring Krister, si paring Mark, tapos si paring John Ray na doon iniintay pa namin kasi nasa dulo na ilagay yung motor niya. Kakain muna kami rito tapos i-share ko sa inyo yung mga binayaran namin na fee para makapunta ka dito sa Pulilio Island para meron din kayong idea. Kompleto na tayo. At idadaan ko lang muna kayo rito sa may signage nila na I love Pulilio. Kung napapansin nyo, basa kasi umulan kanina. As per the local, madaling araw pa lang daw umuulan na rito. At inulan din kami nung nandun sa may Roro. Pero hindi naman ganun kalakasan. Ngayon ay palabas na tayo ng port ng Pulilio. Maghahanap muna kami ng makakainan kasi gutom na tayo. Dito kami sa may karinderya. Malapit lang to sa may port. Naghanap lang muna kami saglit ng mga kainan. Tapos after nito, mamalengke naman tayo kasi dun sa may campsite wala na tayo madadaan ng bilihan. Ang meron na lang doon yung mga sari-sari store. Dito bili na tayo ng mga pangkulam natin. Saka dapat pambilin yung mga kulang pa natin. Kain na muna kami rito. Tapos diretso na tayo. Eto na yung mga pagkain namin. Tosilog. Hot silog. Hot ka ba? Pas. Parang Krister, hot din oh. Hot ka rin ba? Eto, Tapa King. Baboy ako. Ang baboy doon. Kaya na muna tayo. Diretso na tayo ng biyahe. Tapos na tayong mamalengke. Bumili lang kami ng isang buong manok. Ang gagawin namin doon, i-adobo namin ngayong tanghalian. Tapos mamayang dinner, magluluto naman tayo ng tinola. Tapos if ever na kulangin tayo sa pagkain, try na lang natin maghanap ng pwedeng lutuin malapit doon sa campsite. Kasi bukas, buong maghapon kasi kami nasa island hopping sa Bordeos. Kaya hindi na kami makakapagluto sa campsite. Gabi na ang uwi namin. Kaya naisip namin kung if ever na kukulangin yung dala namin na or yung binili namin pagkain ngayon, maghahanap na lang kami ng pwedeng maluto kasi may tindahan naman na malapit doon sa campsite. Anyway mga kapatid, papunta na tayo sa may campsite doon sa dati namin pinag-stayan, yung Dargis Beach and Camping Site. From Puerto Pulilio, babiyahe tayo ng almost 1 hour as per Google Map. Kaya tara, at simulan na natin ang adventure natin dito sa Pulilio Island. And bukas mag-adventure naman tayo sa may Bordeos. Let's go! Ito yung dinadaanan natin ngayon. Kaliwat kanan puno. At medyo malamig ang panahon dito mga kapatid, since medyo nag-uulan. So far wala pa namang rough road, pero for sure meron tayong madadaan ng rough road kasi nakapunta na tayo rito. At sana hindi na siya kagaya before, since mala natin kung may mga pagbabago na dito sa daanan. Ayan na po, meron tayong rough road na madadaanan. Yes. Grabe yung intense na dinaanan namin, yung rough road na may river crossing. Medyo nabalahaw lang tayo ng konti kasi malambot yung buhangin. Pero ang sabi ng mga locals, pagkatapos kami tulungan, meron daw isang daan dito, medyo malayo lang, pero wala na raw ganun na
susuungin pa na river crossing. Kaya tomorrow, kapag babiyahe kami papuntang Bordeos, doon na kami dadaan sa may kabila para sure tayo na hindi na tayo mahirapan kasi hindi natin alam bukas kung may locals ba tayong maaabutan. But anyway, napakababait ng mga locals dito, talagang tinulungan tayo makatawid. Thumbs up po sa inyo, maraming salamat po sa pagtulong sa amin. At yun, eto na ulit tayo, balik ulit tayo sa kalsada. So far, sementado pa, at as per local naman, wala na raw tayong tatawirin na ganun dito sa ruta na binabaybay natin. Kaya tara, continue ulit tayo, let's go! Dito naman mga kapatid, may mga part na sementado na. Ginagawa na nila yung kalsada nila kasi last year na nagpunta kami kasama ko si Mrs. talagang fully rough road. Pero ngayon kung titignan nyo, may mga part na sementado na talaga. Kaya hindi na ganun kahirap. Yung kanina lang talaga. As per Google Map, 28 minutes. Nasa may campsite na tayo and still, eto pa rin yung view na makikita natin. Mga puno na buko, kaliwat kanan. Dito mga kapatid sa part na to, medyo mahaba na yung sementado. Tapos dito sa may kanan, yan yung dagat na side. Tapos dito sa kaliwa, kabundukan. Diretso lang tayo. Dito, kakaunti lang yung dumadaan. Kasi malayo na siya sa bayan mismo ng Polillo. Pero all goods naman na. Yun lang talaga yung kanina. Yung river crossing, dun lang talaga tayo nahirapan. Pero etong dinadaanan namin ay all goods na. Although rough road, pero manageable na. Ayan, tanaw na rito mga kapatid yung dagat, oh. Sa kanan. Ayan, low tide, oh. Ayan na yung dagat nila rito. Low tide siya ngayon eh. Ganda. Pero tara, diretso na tayo sa may camping site. Ganda. Solid na biyahe na naman. Ang palatandaan nyo lang mga kapatid, etong Iglesia ni Cristo, lokal ng
Macnit, Quezon North. Tapos liliko na tayo dito. Ayun. Kay Jerry! Dito tayo sa may gilid ng iglesia. Dahan-dahan lang. Ayan si Kuya Jerry, ang caretaker ng campsite. Ayan na ang campsite. Nakikita ko na mga kapatid. After 1 year, balik tayo rito. Hey, welcome. Yun. Welcome back. Na-miss ko tong place na to ah. Woo! Dito na tayo sa Dargis campsite. Sila John Ray, sila Krister, umidlip na muna. Naiwan ako rito, saka si paring Mark. At eto, ganun pa rin naman. Maganda pa rin, tahimik, nature pa rin. Walang pinag-iba, malinis pa rin yung camping site. Tapos sariwa pa rin yung hangin, presko. Ganda lang talaga nung ginawa nila rito na naalagaan nila. Ultimo yung mga nalaglag na dahon. Talagang kinukuha agad ng kanilang caretaker. Kaya malinis talaga siya tignan. Tapos kung mapapansin nyo, ayan yung beachfront nila. Same pa rin. Malinis pa rin. Pero ngayon kasi, mag 12 PM na at low tide na, kaya litaw na ulit yung mga bato-bato or mga corals. Mamaya, ang plano talaga, magpo-falls kami ngayon. Yun yung hindi namin nagawa ni Mrs. nung first na nagpunta kami rito. Pero ngayon, ito try naman natin. Ang sabi ni Kuya Jerry, nasa 30 minutes ang trekking. Anyway mga kapatid, ito yung campsite natin. Ito yung titiran natin ng 3 days 2 nights dito sa Pulillo. Since 4 kami at isa lang yung cabin nila rito, may double deck siya, tapos maluwag naman yung loob. Kasya kaming 4 doon, nagdala lang kami ng higaan namin. Pero ako nagdala rin ako ng tent para dito ako pepesto kasi gusto ko rin ma-feel yung camping talaga dito, yung tent, kasi presko yung hangin dito eh. Nga pala mga kapatid, yung kanina nagulat kami sa pamasahe kasi sobrang laki nung tinaas, although valid siya kasi mataas ang diesel ang gas natin ngayon. From 500 na motorcycle, ang binayaran namin papunta rito ay 1,350 per head. Tapos meron kami binayaran na 30 pesos para sa terminal fee sa may Real. Tapos pagpunta nyo rito sa may Pulillo mismo, magbabayad kayo ng 20 pesos naman na terminal fee. All in all, 50 pesos. Plus 1,350, nasa 1,400 yung babayaran nyo. Tapos pagkadating nyo sa may Real Port, pwede nyo nang ipasok yung motor nyo sa barko. Tapos sabang naghihintay pa, ayusin nyo na yung approval nyo from Coast Guard. Ang kailangan nyo lang naman, lisensya, saka yung ORCR. Hindi naman masyadong mahigpit kanina, kaya mabilis lang din, walang masyadong pila. Then ipapakita mo lang yun sa may crew ng barko na sasakyan nyo. Tapos yun na yung magiging record nila, tapos magbabayad na kayo ng pamasahe.
All in all, ang binayaran namin kasama ang terminal fee, nasa 1,400 per head. Hindi ko natanong kung magkano yung sa 4 wheels, pero for sure na mas mataas siya since motorcycle lang kami. Ayun mga kapatid, at ngayon mag-setup lang muna ako ng aking tent para mamaya pagka medyo inantok tayo ay iidlip muna tayo bago tayo pumunta ng falls. Ito, na-setup na natin yung ating tent. At pahinga muna tayo saglit. Wala naman na tayo masyadong gagawin. Yung caretaker, nakakuha siya ng buko. Kaya sakto to. Ito yung buko natin. Tama naman, oh. Tikman natin yung laman. Sarap mga kapatid, masarap. Sabaw. Solid. Sarap. Pahinga lang muna tayo at nanamnamin ko tong buko. Kasama ko si paring Marco. Sarap. Yes, sir. Buko muna tayo mga kapatid. After natin magpahinga, luto naman tayo ng ating tanghalian. Ang tanghalian lang natin, manok na adobo. Ito yung mga ingredients natin. Samasamahin lang natin, tapos saing tayo ng bigas. Tapos after na ito, either dito tayo kumain or babaunin natin going to falls. Dito sa may campsite mga kapatid, meron na silang ipapahiram sa inyo na mga lutuan, may mga pinggan na rin, mga baso. Tapos pwede rin kayo rito magpabili ng isang container na tubig pang inom. Tapos if ever na wala kayong butane, pwede kayong mag-rent ng stove na sa stay namin for 3 days and 2 nights. Ang sabi ni owner, nasa 750 yung renta ng stove. Pero sa case namin, since may dala kami mga butane, hindi na kami nagrenta ng stove. Kasi alam mo naman, sanay tayo sa butane kasi nagka-camping tayo. So bali ngayon, iwain ko lang tong mga ingredients natin para sa adobo. Tapos luto na tayo. Ayan na si paring Mark. Siya na raw yung maghihiwa kasi para kasama raw siya sa video. Para kunyari raw, masipag siya. Pero pagka walang video yan, anong ginagawa niya si Mark? Si Mark tahimik yan. Ang maganda kasi sa amin mga kapatid, hindi mo na kailangan magtoka-toka. Basta kikilos na lang yan kami kung ano yung mga dapat gawin. Hindi mo kailangan na dire-diretso, kahit anong iwa lang. Hindi mo kailangan na pagsabihan pa na, oh, gawin mo to, gawin mo yan. Basta kami, dire-diretso lang, tulong-tulong. Nawawala yung binili naming mantika. Anyway, gagawin na lang natin since wala tayong mantika. Pagsamasamahin na lang natin. Ganun talaga. Kailangan maging maparaan tayo. Ito, lagay lang natin tong mga chicken natin. Tapos yung matitirang manok,
Gagawin nating sinabawan mamaya. Mas masarap sana to kung gisa, pero since wala, pwede na yan. Lagyan lang natin to sibuyas. Tapos sama natin tong bawang. Lagay na rin natin tong sili. Ayan. Hanggang mamaya, magmamantika na rin to. Halo na rin natin tong toyo. Mamaya-maya luto na yan. Ito na ang ating chicken adobo. Medyo tuyot-tuyot na siya at nagbantika na. Mga 1 minute na lang at ready na ang ating chicken adobo. Tapos nagsaing na rin tayo ng kanin. Si Mark, pinagsaing na natin ng kanin para after neto, kain na muna tayo. Hindi na kami magdadala ng gamit papunta sa falls kasi maglalakad lang tayo ng almost 30 minutes. Kaya dito na lang tayo kakain. Sure na yun. Luto na ang ating chicken adobo for lunch. Lunch/merienda. Lunch/merienda. Si parang John Ray, Twister, sa si Marky. Dessert. Tara mga kapatid, kain na muna tayo. Habang nandito tayo sa magandang kapaligiran. Yes. Amin yan. Amin yan. Ano? Amin yan. Amen. For today. For today. Exclusive kasi to mga kapatid. Kami lang ang tao rito. Oo, yun. Kala ko ba busog ka? Hindi ako yun, si Krister. Sabi nga niya, diet ako ah. Diet daw. Diet ka ba? Yung sabi nga ni Mark, walang diet. Kuha tayo ng ating chicken adobo. Diet kay Bogart. Ano ba? Tikman niya natin ang Walang naghiwa? ating adobo. Gago, wala akong hiwa. Napaligan na tanong. Naman. Kanin. Rice. Parang bibigay na yung kutsara ko ah. Gutom yan. Sarap. Ang sarap! Ano? Ang sarap!
Papunta na kami ng falls. Doon muna kami tatambay. As per Kuya Guide, nasa 30 minutes daw na lakad going to falls. Time check muna tayo mga kapatid. 3:45 p.m. Kaya hapon kami pumunta ron para hindi na ganun masyado kainit. Dito kami ngayon sa may kalsada, tapos i-guide lang kami ng ating caretaker. Ganda rito mga kapatid, oh. Ito yung dinaanan natin kanino. Ang ganda, oh. Ang daming puno ng buko. From dito sa part ng kalsada na to, pasok na tayo rito sa may loob. Sementado naman yung dadaanan natin, kaya walang problema. Ayang side na yan, puro kabayo. Rancho na mga kabayo, pero mga baby pa yung mga kabayo eh. Hindi siya yung mga sobrang tanda na. Tapos may mga kalabaw din. Lawak. Dito puro puno pa rin ang buko. So far, ito pa rin yung dinadaanan natin, sementado pa rin. At flat lang, wala pa naman mga pataas or pababa. Gaya nung ginawa namin sa last vlog namin na triples, na talagang pagod kami. Horsey! Dito sa part na to, rough road na. Hindi na siya sementado, talagang walking na lang talaga. Tapos itong sa gilid namin parang abandoned resort na. Kami ni paring Mark ang nasa hulihan. Tapos nauna na sila John Ray Krister sa si Kuya Jerry, yung tour guide natin, na siya rin caretaker ng Dargis campsite. Grabe mga kapatid, nature talaga. Puro huni ng ibon. At sariwang hangin kasi puro puno eh. Wow. So tawid lang tayo ng river. Ay, lamig ng tubig. Grabe. Lamig. Yun, no? Panalo. Ganda ng pestuhan nila, oh. Ang lamig ng tubig, tapos sige po, thank you. Sarap ng pestuhan nun, oh. Ang lamig ng tubig, tapos tumatagay ka. Panalo. Nandito tayo ngayon sa kagubatan. Yun, oh. Tarzan. Ikaw ba si Tarzan? Nope. Sino ka? Sino? Meron ulit tayong tatawirin na river crossing. Yun na, doggy dog. Malalim. Uy, malalim na. Ah.
Pang third na river crossing na namin to mga kapatid. Lamig ng tubig. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Meron ng pataas na kailangan natin akyatin papunta sa falls. Ayan mga kapatid, pataas siya. Hihingali na naman tayo nito. Dito na tayo sa may taas. Ayan, dyan tayo galing. Sa may baba na yan. Palmar, kamusta? Adventure eh. Pero dito, kung mapapansin nyo mga kapatid, sementado siya. Yan. Hindi ko lang alam kung hanggang saan yan. At eto na nga. Sabi na ito. Nakikita nyo naman kung ano yung dinadaanan namin. Kasi parang Jarry oh. Yan. Hindi ka pwede magkamali ng hakbang dito mga kapatid. At babagsak ka dyan. Yan si paring Mark oh. Kaya? Yan si paring Mark medyo takot. At pag hindi ka naman talaga sanay mga kapatid, medyo kakabanga kasi malalim yung babagsakan no. Kaya yan. Take your time lang pre. Dito na tayo sa may waterfalls. Medyo malabo nga lang dahil sa umulan daw sa may bundok. Kaya umagos yung mga putik. Pero napakaganda ng falls mga kapatid. Yan, dito sa part na yan, malalim na raw yan. Tapos dito medyo mababaw-babaw pa. Tapos buhangin yung nasa ilalim niya, hindi siya bato. Kaya hindi ka mahihirapang maglakad. Tapos dire-diretso lang siya dito. Tapos kami lang yung tao ngayon since pahapon na. 4:30 PM. Kaya nasolo namin tong lugar na to. Kaya tara mga kapatid, ligo muna tayo rito at magpalamig.
Ayaw niya eh. Tapos na tayo dito sa may waterfalls. Ito na lang yung pangalan. Nakakalimutan ko lagi eh. Balik na tayo ng Dargis campsite. Tapos kapag medyo may araw pa, beach tayo konti. Tapos saka tayo magbanlaw. Tapos asikaso tayo ng dinner. Tapos pahinga na tayo para bukas ready tayo sa ating gala sa Bordeos at mag-island hopping tayo. Good evening mga kapatid, at tapos na tayo makapagbanlaw. Nakapagbanlaw na kaming lahat. Si paring Mark sa si paring Krister. Ngayon ay nagluluto na kami ng ulam namin, chicken tinola. Pero ang ginawa natin pansabaw yung sabaw ng buko mismo. Kumbaga para siyang chicken binakol. Tatry natin kung ano yung kalalabasan ng lasa, pero yun nga, eto na, pinapakuluan ko lang yung sabaw ng buko kasi pre-cook na yung chicken natin. Tapos sinsula tayong mantika, halo-haluin na lang natin yan. Titignan ulit natin kung ano kalalabasan ng lasa. Lagay natin yung pre-cook chicken natin. Sinama na natin yung sibuyas, bawang, tas yung luya. Sama-sama lang natin, tas timplahan natin ng panlasa. Mamaya magugulat kayo sa lasa niyan. Panalo yan. At eto na ang ating lutong pachamba, chicken binakol. Ulitin ko lang mga kapatid, pachamba lang to. At eto lang talaga yung ninais naming lutuin at ulamin ngayong gabi. Kaya mga kapatid, ito na ang ating ulam. At tara, kain na, chibugan na tayo. Good morning mga kapatid. Time check tayo. 5 AM. Pero medyo maliwanag na at malamig. Medyo malamig. Kagabi nagising ako nung mga 11 PM kasi nainitan ako sa tent. Lumabas ako. Tapos naglagay ako ng duyan. Diyan ako natulog. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa lamig. Nangatog ako kasi yung duyan ng Decathlon, tumatagos yung hangin dyan, kaya ang lamig. Pasok ako sa loob ng tent eh. Di na kinaya yung lamig eh. Nag-alarm kami ng 5 AM kasi kailangan namin bumiyahe na maaga para sa island hopping dahil medyo malayo ang Bordeos dito. Iikot kasi kami para kahit paano madaanan namin yung ibang part ng Polillo.
Sa ngayon, kape muna tayo, pakulo tayo ng tubig, tapos prepare tayo para sa ating island hopping para hindi tayo masyadong tanghaliin ng start para malibot natin yung iba't ibang island na kasama dun sa tour natin. Bigla-bigla nagbabago ang klima rito mga kapatid. Lakas ng ulan. Hindi ko lang alam kung kita sa camera. Pero kasalukuyang umuulan na ngayon. Kape muna. Ready na kami, Mark, John Ray, Krister. Biyahe na tayo papuntang Bordeaux naman. At para sa ating island hopping. Kaya tara, mga kapatid, umpisahan na natin ang ating adventure ngayong umaga. Let's go! Dito na tayo sa may kalsada ulit. At biyahe lang tayo papunta dun sa may port ng Polillo. Tapos diretso tayo ng Pabordeos, pero bago yon magpapagas muna tayo. Ay ako hindi na muna pala ako magpapagas, pero yung ibang kasama natin kailangan pa nila magpagas. Dito na ulit kami sa may Polillo, sa may malapit sa may port. Tapos nagpagas lang kami. May makikita ng mga Petron dito. Tapos from dito sa may Port of Polillo, babaybayin na lang namin yung kalsada going to Bordeaux. As per Google Map, nasa 48 minutes yung biyahe namin ng motor. Kaya tara, umpisa na natin to. Let's go. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Yung daan dito parang nasa Marilaki ah. Right. It seems a meal May mga uphill, may mga paliko-liko, could never tapos puro puno. something better. Yeah, right. Now you're cooking on high Napakasarap talaga mag streets. motorcycle adventure dito sa Polillo. Me to a better time. Nasa may mataas na part kami ng kalsada ngayon dito, going to Bordeaux. Roller coaster of Galing kami sa pagkatapos ng falls kahapon, tapos dagat. Tapos eto naman, nasa taas na tayo mga kapatid. Tapos mamaya bababa ulit tayo kasi mag-island hopping tayo sa dagat. you seem to easily Woo! have a place Sarap magmotor dito, no? when everyday life gets you down. Halo. Steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Since umakyat tayo kanina, ngayon naman puro downhill na. You gotta get Kaya kailangan maayos ang preno nyo. plans. Tapos engine brake lang. Wow, natuto na. It's about time. Engine brake lang tayo para hindi masyado uminit ang ating preno. Sing your As per Google Map, 24 minutes, 10 kilometers. Nandun na tayo sa may Sitio Daungan, San Rafael, Bordeaux. roller coaster of life. Welcome, Barangay San Rafael. Nasa may Barangay San Rafael na tayo, Bordeaux. At hahanapin na lang natin yung Sitio Daungan. Doon daw kasi tayo imimit ng ating bangkero for the island hopping. Down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster, Ito na yung roller coaster. Port of San Rafael. Pero hindi ko alam kung nasaan si Kuya. Double check natin. Dito na tayo sa may jump off point
kung saan magsisimula ang aming island hopping. Sitio Daungan, San Rafael, Bordeos. Ito yung sasakyan nating boat. Bali, 4 tayo at mukhang kasya naman dito kahit 10 yata. Pangilanan yan, sir, yung bangka nyo? Kaya ng 20 yan? Kaya raw ng 20 yan. Pero kami ay 4 lang ngayon. Akit na muna tayo. Dito na tayo sa may bangka. At start na ang ating island tour. Si Kuya ano pala? Sir, anong name niya, sir? Lester po. Lester, kapag naghahanap kayo ng bangka na gagamitin sa island hopping dito sa Bordeos, si Kuya Lester, ilalagay ko rin sa description yung details niya para pwede niyo siyang makontak. Dito na tayo sa ating first stop, ang tinatawag nilang Isla Puting Bato, kung saan may mga rock formation na inihahalin tulad nila sa El Nido, Palawan. Maganda siya mga kapatid, sana nabibigyan ng justice ng aking camera. Ayan siya. Ito pa yung isang part ng mga rock formation dito sa may Puting Bato. Diyan daw tayo bababa. Tapos konting picture, palipas na ng oras bago tayo pumunta sa susunod nating spot. Dito na tayo sa may rock formation ng Isla Puting Bato. Napaka linaw ng dagat nila, oh. Pero kulay green siya, eh. Hindi ko alam kung sobrang lalim yan. Dito na tayo mga kapatid. Ganda rito, oh. Huwag kayong malito, ha, wala ako sa El Nido. Nasa Bordeos lang ako. Akyat sila sa rock formation dito. Ito yung isa sa mga sikat na pinupuntahan ng mga turista para makapagpa-picture dito sa rock formation na to.
Ito yung itsura niya dito sa kabilang part. Talagang puro bato. Tapos yung mga dead corals na. Ito, kalmado lang. Ito, ganda rin ang ilalim niya. Mga bato lang daw to eh, pero iba-iba yung kulay niya. Bato lang ba talaga to? Hindi to corals? Ganda oh. Tapos doon, nakita tayo mamaya ron sa may rock formation na yan. Kasi yan yung iba pang rock formation. Yun oh! Tara, kaya tayo Mark. Kahit kami dyan, hintayin nyo kami. Alright! Dito na tayo sa may taas nung rock formation dito. Woohoo! Panalo! Baba na muna tayo para makapunta naman tayo sa susunod nating spot. Saka medyo mainit pero masarap kasi maganda yung nakikita natin. Baba na tayo tapos punta na tayo sa susunod nating spot. Dito na tayo sa may second spot, ang Luli Sandbar. Pero bago tayo magpainit dyan, kain na muna tayo ng lunch. Meron tayong, ano yan, pre? Tapsilog. Tapos may sisig. Tapos santolan. Sinantolan. Santolan, saan yun eh? Pasig. Sinantolan. Ito yung sinantolan. Ewan ko may gata. Gata yata ito eh, no? Sinantolan. Tapos may pakwan tayo. Tapos kanin. Sandamukal na kanin para kay Mark. Si Bato. Lunch na muna tayo. Tapos mamaya ituturgo kayo dito sa may Luli Sandbar. Andito tayo ngayon sa may ibabaw ng Luli Sandbar. Dito sa may Bordeos. Iniwan ko muna sila dun sa bangka at lumalangoy na sila. Anyway, eto. Dito tayo sa may gitna ng sandbar. May mga halong corals. Hindi lang siya pure na buhangin. May mga halong maliliit na corals. Tapos dito sa part na to, mga stone na siya. Tapos yung mga corals, hindi siya yung totally na sand lang talaga. Pero ang sabi ni kuya, yung guide natin, yung sa bangkero, lumulubog daw to kapag nag-high tide. Pero yun nga, hindi siya kagaya nung sandbar na talagang sand lang. Pero kahit ganun pa man, napakaganda pa rin niya. Makikita nyo naman dito sa video ko. Woohoo! Balikan na muna natin sila at magtampisaw na tayo sa malinis na tubig dito sa Bordeos.
Dito na tayo sa susunod na spot natin. Ayan, kung tawagin nila ay Anilon Cave. Para siyang malaking butas na pwede kang kumonect dun sa may pinaka Anilon Island na mismo. Hindi kasi makakalapit yung boat. Kaya ang mangyayari, lalangoy kami papunta ron sa may butas. Dito. Diyan sa butas na yan para makapasok kami sa may Anilon Cave. At hindi rin ako makakapag-drone dito since si DJI Flip ay hindi natin pwedeng hulihin para ma-turn off kasi kusa siyang bumababa sa palad natin, and since medyo maalon magalaw yung boat, baka mahirapan lang tayo. Lapit tayo dito sa may dulo ng bangka para mas may pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yan. Swimming lang kami mga kapatid, pasok kami ron. Hindi na ako makakapagdala ng camera since lalangoy lang namin. Enjoyin lang muna namin tong time na to. Tapos mamaya balikan ko kayo at update ko kayo. Dito na kami mga kapatid sa aming apat na spot. Kung tawagin nila ay Anawan Island. After namin sa may Anilon Cave or para siyang Butas Cave, dito kami dumiretso sa may Anawan Island. Medyo mainit na pero kailangan natin sulitin to. Then dito sa may Anawan Island, ito yung itsura niya. White sand. White sand siya mga kapatid. Napakapino nung buhangin niya, kaso nga lang may mga bato-bato na napapasama, pero ayan. Yan. Ganyan kapino yung buhangin niya rito. Tapos may mga bato-bato lang dito na may mga halaman. Ang ganda rito mga kapatid, napakatahimik, payapa, at higit sa lahat, solo namin yung tour namin dito sa Bordeos. Ito yung mga lugar na
masarap pang puntahan kasi hindi pa ganun kadami yung mga turista, at for sure ako nasa mga darating na araw mas dadami pa ang mga turista na makakapunta rito kasi kita nyo naman yung mga pinuntahan namin, napakagaganda talaga ng may offer ng Polillo Island, lalo na tong island hopping nila. At higit sa lahat pala mga kapatid, ang pinakamaganda rito na na-experience namin is yung hospitality ng mga lokal dito. The best sila makisama. Ito nga palang tour namin ay mayroon pang kasamang free na food. Talagang nagluto sila ng pagkain. Tapos binigyan kami yung sinantola nila. Sulit. At magaling makijaming sa amin sa aming mga kulitan, tawanan. Ay, napakasarap magpahinga. Napakasarap mabuhay. Ang sarap sa mata ng mga nakikita ko. Karagatan, mga puno, kabundukan, panalo. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, itry nyo na to. Hindi kayo magsisisi. Mag-i-enjoy kayong tunay. Dito naman tayo ngayon sa may Anilon Island. Ayan ang itsura ng Anilon Island dito. Kasi yung tubig. Tapos meron din silang mini sandbar. Medyo marami lang mga seaweeds na naaalon sa gilid. Napakaganda. Yung buhangin dito mga kapatid, may halong corals. Pinong buhangin, tapos may mga corals na maliliit. Dito, ang magandang gawin dito, swimming, tapos picture taking sa mini sandbar nila, tapos pwede ka rin ditong maglakad papunta sa may Anilon Cave kanina na pinuntahan natin. 30 minutes daw na lakad from here, mararating nyo yung Butas Cave or yung Anilon Cave. Tara at enjoyin din natin tong island na to. Let's go! Unexpected, nasiraan tayo ng bangka, naputol daw yung ehe, yung nagdudugtong dun sa may propeller, kaya hindi na kayang umandar. Nasa may bandang pagitna na kami nung nasiraan, pero tinulungan na lang kami, hinila ng bangka papunta rito, pabalik sa may Anilon Island. Ngayon, waiting lang kami kung paano yung mangyayaring setup. Either
diretso tayo ng Burger Island or diretso na tayo doon sa may port. All safe naman, wala namang problema doon. Ang pinaka main issue lang is nasira yung bangka. At wala naman tayong choice, hindi rin naman natin gusto yung mga ganung pangyayari. Pahinga na lang muna kami rito. Gaya nung ginagawa niyang dalawang yan. Si Mark, hindi nga bagsak. May sugat naman. Injury. Si Mark na injured. Anyway mga kapatid, balikan ko kayo mamaya for the updates. Dumating na yung hihila sa aming boat. At yun nga, diretso na tayo dun sa may port. Sa Dusay, di tayo makakapag Burger Island. Pero okay lang yun, wala namang may gusto na nangyari. Mas maganda yung makabalik tayo ng safe dun sa Port of San Rafael. Tama ba? Ayun sila. Ayan, yan yung hihila sa boat namin. Nandito po kami sa gitna ng karagatan. Kung saan may dalawang bangka nang tumutulong sa amin. Ito yung unang tumulong sa amin para humila. At ito na raw isa yung gagamitin namin para humila sa amin. Ganto ang kaganapan namin ngayon sa gitna ng karagatan. Safe naman kami mga kapatid. Mapapagabi lang tayo pero okay lang yun. Salamat po. Thank you po. Balitaan ko ulit kayo sa mga susunod na pangyayari. Ano? Antok na mi. Antok ka na. Antok na mi. Hello Mark, antok ka na. Ang dami na nangyayari. Antok na din. Ang dami nangyayari. Kinakabahan ka ba? Ano? Dito na kami sa may jumping point, sa may tagpuan. And nagpaalam na rin sila Kuya Guide sa amin. At yun nga, ginabi na tayo. Time check tayo, 6:30. And nag-decide na rin kami ritong grupo na kumain na lang kami ng dinner dito para diretso biyahe na kami papunta doon sa may campsite na pinag-stayan namin. Approximately 58 minutes or 1 hour biyahe namin going to the campsite. At yun nga, nagkaroon ng unexpected na pangyayari at isa lang naman yung hindi natin napuntahan which is yung Burger Island. Pero all in all, nag-enjoy kami sa island hopping namin. Enjoy ba yan? Yes sir. And kain na muna kami rito mga kapatid at i-update ko na lang kayo kapag nakabalik na kami sa may campsite kasi kailangan natin medyo mag-ingat sa daan since gabi na at hindi kami pamilyar. At for sure, hindi ganun karami yung street light sa dadaanan natin. Kaya focus muna tayo sa pagdadrive.
Magandang umaga mga kapatid. Ang sila oh. Nagluluto lang kami ngayon dito ng hotdog saka itlog. Tapos kain lang kami ng tinapay. Sa ngayon ay maulang umaga. Ang lakas ng ulan. Hintay-hintay lang kami na tumila to. Tapos mag-aayos na kami ng aming gamit para mahabol namin yung Roro schedule ng 12 PM going to Real Quezon. Gandang tanghali mga kapatid, at eto na nga, inuulan tayo. Hindi na tumigil ang ambon-ambon simula kanina, pero let's see kung aabot kami sa vessel schedule pabalik ng Real Mainland. Pero anyway mga kapatid, solid yung gala namin dito sa Polillo Island ex Bordeos. Talagang punong-puno ng adventure hanggang eto pauwi. Adventure pa rin. Sana medyo matigas na yung mga buhangin na madadaanan namin since nag-uulan. At dito sa Dargis campsite, ganun pa rin. Mas malinis pa, tas mas naging payapa yung stay namin dito. Especially kasama namin yung caretaker nila na si Kuya Jerry. Thumbs up, at sana ay tuloy-tuloy lang na mapanatili yung kagandahan sa kalinisan nitong Dargis campsite. Sa may Bordeos naman, sobrang solid, although nasiraan kami ng bangka at na kulang ng isa yung experience ng ating mga kasama, which is yung Burger Island. Pero may reason pa raw para bumalik-balik ulit kami rito. All in all, goods yung adventure namin sa Polillo at Bordeos, kaya panalo. Try nyo rin mga kapatid na pumunta dito, at very recommendable kung naghahanap kayo ng campsite na exclusive na kayo lang yung tao. Eto, napakaganda, beachfront area, tapos kumpleto na lahat. Ang dadalhin nyo na lang sarili nyo sa kayong mga kakainin nyo. Tingnan natin kung ano masasabi ng mga kasama natin sa adventure na ginawa natin dito sa Polillo. Yung experience kasi namin, medyo matagal na rin kasi kami magkakasama. So, enjoy lang kami kahit medyo may konting aberya. Tapos, ito, adventure ulit, panibago na babiyahe kami ng umuulan sa hindi namin alam na terrain. So, pero overall experience, sobrang enjoy kami dito. Bitin pa nga kung tutusin. So, ngayon nga, meron kaming reason para bumalik. And kinausap na lang namin si Kuya Jerry. Pag may naiwan kami, babalikan namin next year. So, yun. Thank you. Ako masasabi ko dito, napakagandang adventure natin. Marami nangyari, makikita nyo sa video. Pero ang isa sa lang masasabi ko, bitin talaga. Dapat at least 4 days or 5 days. So yun, mabalik kami next year. Kasama ng ibang tropa. Sa akin, ayos, babalikan talaga. And isa lang, like and subscribe. Huwag nyo kakalimutan yan, ha. Oh, si Kuya Jerry. Si Kuya Jerry yung caretaker dito sa Dargis campsite. Napakabait niyan. Anyway mga kapatid, yun nga, at adventure tayo. At maraming salamat sa mga locals na nakasama namin dito sa Polillo ex Bordeos. Muli mga kapatid, from Lakwachero, #Project Laboy. Happy travel and peace! Yo!